Great morning, PEI! O yan, si Gabi, naka-ready na siya at kami gogora na. Pabalik na naman kami ngayon ng Vancouver. Ayan si Aling Lani. Maraming salamat. Ayan, eto nga po, pauwi na kami ng Vancouver. At iyan, napicturean ko sa kabilang side ng Confederation Bridge. Ang ganda Ay, nako naman. Kailangan nang bumalik ang mga tiga Vancouver. At nako, malayo-layo na naman ang aming ano ang tawag doon? Aming babiyahiin. Ayan. Arangkada na naman kami. Hindi kami nag-stay ng PEI kasi naubos nga yung araw po namin sa biyahe. Kaya yung plano namin na pag-stay sana sa Prince Edward Island, nakuha na po namin sa biyahe namin. Kaya kinailangan na rin po namin bumalik. At nako po, takot na silang baka wala nang mabalik ang trabaho. Kaya eto, mga kabiyahe, ay tatawid na naman tayo sa Confederation Bridge na ito lang naman talaga yung aming goal, ang makatawid po dito sa $1 billion na tulay dito sa Canada. Ang pinakamahabang tulay sa Canada. Ayan. Kaya ito'y gugulungan na naman po namin pauwi. Ito naman po ang makikipapanood nyo ngayon ng view ng Confederation Bridge. Pabalik na po ng Vancouver. Ayan, samahan nyo po kami sa aming pagbiyahe, mga kabiyahero. Ito po ang biyahe ni Gabi at ni Mateo. Ayan po. Huwag kayong magsawa manood kasi naku, napakalayo po ng binahe namin dyan. Kaya hindi ko rin puputulin tong video ng tulay na to. Kasi naman po, 6 na araw namin binahe bago kami makarating dyan sa tulay na yan. Bago kami nakatawid sa tulay na to. Kaya ayan si Gabi. At ito ang aming biyaherong daddy. Enjoy lang po ninyo ang panonood. Dadalhin po namin kayo at samahan nyo po kami sa aming mga biyahe, mga kabiyahero. Ayan. Kung kayo po'y nag-i-enjoy sa panonood sa aming mga video, please follow, subscribe, follow, and sana makakuha tayo ng maganda ngayon. Comment and likes. Ayan, enjoy mo yung bridge. Voice over. Enjoy the bridge. Pasensya na, kami po yung mga baguhan lang na nagpa-vlog. Kunyari lang. Hindi. Napakita lang po namin sa inyo yung aming mga binabiyahe. Para naman po nasishare din namin yung mga magagandang tanawin sa aming mga napupuntahan. Mga kabiyahero, ay huwag kayong magsasawang panoorin itong tulay na ito. Kasi ito lang talaga yung pinuntahan talaga namin dito. Kaya pagtiisan nyo na pong panoorin yung tulay na yan. Ito nga po pala, pag tumawid ka po sa tulay na yan, pagbalik mo po, kailangan mo pong magbayad ng toll. Kaya bago po kami umakyat dyan sa tulay na yan, nagbayad po muna kami ng toll. Kasi kahapon, pagdaan namin dyan, hindi muna kami nagbayad. So, yung pabalik from PEI na, doon na po kayo magbabayad ng toll. Kaya yan, enjoy lang po natin yung view. Kasi wala po akong planong putulin yung view na yan. Ayan nakikita nyo po yung tuktok, yung arko na gano'n. Makikita nyo po yung sa pabalik. Pero nung papunta po kami, hindi po kita yung view na yan sa tulay. Na mayroon palang ganyang arko na hindi pala dire-diretso lang yung tulay. Ang ganda niya. Ang ganda niya mga kabiyahero. Maganda niya siya tignan pag makikita mo yung arko. Paulit-ulit lang si Manang ay pasensya na kayo. At hindi ako marunong mag voice over. Basta manood na lang kayo. Panoorin nyo na lang. Ang haba kasi, tapos hindi kami nagpatugtog dyan.
wala kaming background music kasi para talagang makikita at maano natin yung view lang talaga ng tulay. Nananahimik din kami dyan. Kahit ang mga bata, ninanamlam lang namin yung kahabaan ng tulay. Ayan. Kasi sasabihin ko na naman, 6 na araw po kaming nagbiyahe mula Vancouver to PEI, at ito nga po pang 7 araw na po namin, pabalik na kami. Sayang nga hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na maikot yung buong Prince Edward Island. Pero ito lang naman talaga yung goal namin, makatawid sa tulay na ito. Kaya pagbigyan nyo na kami para may balikan kami. May plano pang bumalik, kaya abangan nyo po yung susunod namin biyahe kung kailan kami babalik ng Prince Edward Island. At nakita nyo naman na ang aming sasakyan hindi po bago, kaya hindi natin alam kung kakayanin pa niyang bumalik ulit sa Prince Edward Island. 5 minutes pa lang yan. Kaya nga po ninanamnam na namin ngayon pagkakataon na to, yung pagtawid namin na yan. Kumbaga ang tulay na yan is $1 billion. Ang experience naman namin ay priceless po talaga. Walang katumbas na halaga yung maranasan namin to at maiparanas namin sa mga bata. Yun lang, swerte namin sa mga bata kasi kay Matt Gab, dahil nag-i-enjoy naman sila sa ginagawa namin. So wala kaming nagiging problema sa kanila pagdating sa mga ganitong biyahe. Yung mga long drive talaga. Diba? As you can see, diba? Ayan. Walang katapusan. Para bang pili mo walang katapusan. Pero ang ganda kasi iniisip mo yung nagbibiyahe ka sa ibabaw ng tubig. Diba? Hindi tubig lang. Sa ibabaw ng dagat. Dagat po yung ilalim niyan. Kaya nako, napakagandang experience po talaga. Summer ngayon kasi kaya yung yung tubig hindi siya ice. Ang sarap Hindi din siya siguro covered ma-experience, no, yung ice. pakita mong yung tubig talaga is covered Wala siya ng mag-winter ice. yan. Puro ice siguro yan. Pero syempre mahirap na po magbiyahe yan pag winter. For sure ako yung ibang tao na nakakakita at nakakapanood ng video namin na ito, pinagtatawanan kami kasi sabihin nila mga siraulo nag long drive, diba? Pwede namang pumunta na mag-aeroplano kaysa magpakapagod ka at magpakahirap ka dyan, magpakapuyat ka, diba? Pero iba po kasi yung experience talaga ng naglo-long drive ka kaysa yung sasakay ka sa aeroplano na darating ka na lang dyan sa lugar na yan at dadanasin mo yung mga ganyang magdo-drive ka dyan sa tulay. Iba talaga yung pakiramdam pag nag-long drive ka. Sabi nga nila, iba yung pakiramdam pag pinaghirapan mo talaga. Pero syempre yung iba talaga hindi nila gugustuhin mag-drive ng napakalayo para lang tumawid sa tulay na yan, di ba? Madalang lang yung mga medyo, sabi nga, tawag siguro nila nasisiraan na ng ulo. Pero hindi kami nasisiraan ng ulo. Ang sa amin lang adventure. Alam nyo na yan. Kailan ba naman namin gagawin to kung matatanda na kami, di ba? Kailan mo gagawin to kung retired ka na? Yung hindi mo na kayang mag-drive, sabi nga ng asawa ko. Kailan siya magdadrive dyan pag hindi niya na halos matupi yung tuhod niya dahil may rayuma na siya, o di ba? Kaya sinasamantala habang bata pa, magbiyahe ka ng magbiyahe, mamasyal ka ng mamasyal. Pero syempre, kailangan may trabaho din. Magtrabaho, pero hindi rin naman puro trabaho, sabi nga. Ang pera nandyan lang. Pero yung mga experience na ganito, priceless talaga to. Para sa amin. Pero hindi ko naman sinasabi sa iba. May kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. At may kanya-kanya tayong mga gustong gawin sa buhay, di ba? Pero sa amin, para sa amin, ito yung gusto namin.
magkaroon ng mga ganitong experience at maiparanas sa mga anak namin yung mga ganitong moment, di ba? Mga karanasan na kasama namin sila at madadala nila hanggang sa kanilang pagtanda. Ito naman talaga yung mga karanasan at experience na yung mga bata ba hindi na nila makakalimutan at pwede din nilang gawin pag sila na rin, para sa kanila na rin mga magiging pamilya pagdating ng araw, at sabihin nila, oh, ito ginawa ng magulang namin sa amin. O diba, pasa-pasa lang yan, sabi nga. Kung ano yung ginawa mo sa anak mo, ganun din ang gagawin nila sa magiging pamilya nila at magiging anak nila in the future. Hindi pa naman ngayon. Sabi nga, maging halimbawa tayo para sa mga anak natin. O diba, ayan naman yung pinutol ko nga pala yung video kasi ito naman yung view. Kami naman yung nasa unahan ngayon, diba? Kuha yung view na yan ng 360 ni Kuya Bahid at saka ni Ate Mariluz, yung kasama naming nagbiyahe. Syempre, ang aming travel buddy. Shout out kay Ate Mariluz Manalangsang at kay Kuya Bahid Manalangsang. O diba? Thank you sa video. Thank you for watching, mga kabiyahero. At dito na po namin, ito na po yung dulo ng tulay. Ayan, papasok na po kami ng New Brunswick ulit. At tayo'y magbibiyahe at gagala sa somewhere. Sa susunod na video, abangan nyo po yung aming susunod na destinasyon. At ito po matatapos ang video namin sa Confederation Bridge. Diba? Ang saya-saya. Thank you po sa inyong pagsubaybay sa aming mga video at sa aming mga travel. Maraming salamat po. Abangan nyo po yung susunod naming video. Maraming salamat.